Diego Kwento mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mikey, isang OFW dito sa UAE since 2016. Alam niyo po, nandyan po ako sa Pilipinas. Noon, regular listener niyo na po ako. Ngayong ang layo ko na dyan, kasama ko pa din kayo. Kapag may namiss akong episodes, binabalikan ko ang previous uploads ninyo. Napakalaking bagay kasi ng mga kwento at payo nyo, lalo sa aming malayo sa pamilya. At dahil complicated ang love life ko ngayon, naisip ko kayong sulatan at hingan ng payo. Ganito po kasi, 6 years na po kami ng boyfriend kong Indian. Isang senior engineer sa kumpanya kung saan din ako nagtatrabaho. Mahal namin ang isa't isa, pero nananatiling hamon para sa amin ang realidad ng magkaibang tradisyon at kultura. Uso pa din kasi sa kanila ang matchmaking. Kahit na ipakilala na ako ni boyfriend sa nanay at kapatid niya, patuloy pa din silang naghahanap ng babaeng ipapakasal sa kanya. Wala lang siyang makamatch kasi minsan hindi tugma ang horoscope o hindi pasado sa ibang pamantayan nilang sinusunod. Kahit maayos naman na naging pagkikita namin ng pamilya niya, hindi pa din nila ako tanggap. Sabi ni boyfriend, ilang beses na niya akong pinaglaban. Naniniwala naman ako doon. Pero alam ko din na napakahalaga sa boyfriend ko na tanggap ako ng pamilya niya. Nasa kultura nila yon. Tambalang kumikinang, hanggang ngayon magkasama pa din kami. Mistulang nakakapit sa napakanipis na hibla ng pag-asa. Tunay na nagmamahalan kami pero hanggang kailan? Tama bang patuloy akong lumaban o panahon na para bumitaw? Dapat ko na bang tanggapin na yung taong pinakamamahal ko ay hindi nakatadhana para sa akin? Maraming salamat po sa oras ninyo sa pagbasa ng sulat ko. More power sa inyong dalawa and God bless po. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mikey. Mikey! Hi, Mikey. Ay, kalungkot naman ng story mo. Correct ka. Alam mo yung... Alam mo ninyo parehas na Oo. mahal ninyo ang isa't isa. Alam ninyo parehas na for you guys, tinadhana kayo para sa isa't isa. Pero bakit parang ang daming kontra? Oo, dahil diba? sa kultura. Kultura, Oo. relihiyon and all. Well, ako unang-una, Mikey, hindi dahil ayaw ng mga magulang niya sa'yo. It's not about your personality. It's Hindi. about yung kultura kasi. So, ibig sabihin, hindi ikaw yung problema. Oo. Ang problema is yung hindi ka nila gusto. Kasi Oo. minsan pa, hindi ko naman sinasabi maghiwalay na kayo, no? Pero minsan kasi pag naghihiwalay yung magkarelasyon, ang automatic na nagiging reaction nung, well, usually babae is, saan ako nagkamali? Oo. Anong mali sa akin? Correct. Oo. Bakit hindi ako ang pinili? Ganon. So, sinasabi ni Jegs na hindi naman ikaw yung may problema Yes, dito, di ba? oo. It's really the culture. And Oo. kapag kakultura kasi ang nilalabanan, medyo mahirap siya. And ano to ha, this is not just in terms of relationships, marriage and all. Kultura, for example, sa isang opisina,
mahirap din labanan yan. Mhm. Kung ang isang bagay ay nakasanayan na sa opisina, Oo. kahit na pwede naman sana siyang ma-improve, Mhm. kahit na pwede naman siyang baguhin na. Oo. Sa totoo lang, kasi hindi na siya napapanahon. Oo. 'Di ba? Hindi rin siya madali kasi ang binabangga mo ay institusyon. Correct. Ang binabangga mo ay kultura. Tama. So ang question talaga dito is, are you willing to adjust na lang? Mhm. Baka naman gusto mong mag-adjust para magbuka kang Indian tapos ikaw yung piliin. Kasi sa mga Oo. Indian, 'di ba? So naniniwala sila sa matchmaking. Meron sila talagang ganun. So may mga ganun talaga. Oo. So, ang kailangan na prayer talaga dito is kung talagang hindi ikaw yung itatadhana, Oo. kasi nga dahil dun sa kultura, is kung paano kayo makaka-decide how to move forward. Unless, Mhm. si lalaki ang magde-decide. Yan, yung nga sasabihin ko eh. Si lalaki Doon na ang si lalaki pa rin talaga, how far can he go? Oo. Is he willing to break? Nasa sa kanya na, feeling ko nasa sa Oo. kanya kasi wala sa iyo yung bola dahil hindi naman ikaw ang pwedeng piliin dahil hindi nga ikaw yung ka-culture. Oo. 'Di ba? Ikaw yung jowa na outside of the culture. So hindi ka pipiliin. So kung sasabihin niya, ay hindi ko kayang what are the odds, di ba, Mm. na mangyari sa'yo na maging kayo? Kasi siya mismo ayaw niyang banggain yung kultura. Correct. So, di So, ba? yung possibility na hindi talaga magkatuluyan, medyo mataas. Oo. Nandun talaga tayo sa posibilidad na hindi. Talagang sadyang hindi nyo lang talaga nilelet go ang isa't isa Mhm. kasi wala pa yung babaeng nandyan eh. Oo. Wala pa yung babaeng papalit sa'yo. So, Mhm. ine-enjoy nyo pa yung moment. Oo. Hanggang kailan natin i-extend ito. Kasi mahal nyo naman ang isa't isa. Wala naman kayong Oo. problema. Kaya kayo nandyan pa rin. Correct. Mhm. Pwede namang choice na magstay ka hanggang dumating yung kapalit. Di ba? Oo. Kaya lang, lagi mong medyo ihanda mo na rin yung sarili mo na dahil sa kultura na kung Oo. hindi niya kayang i-defy o hindi Oo. niya kayang talikuran, hindi ka talaga mapipili. Kasi Promise. ilagay na natin hindi magbabago yung isip Hindi. ng magulang. Oo, hindi na talaga. So, kung hindi magbabago, Kaninong utak ang magbabago? Sino ang pwedeng Oo. mag-defy? Yung jowa mo lang. Ayan. Kasi Hindi ikaw. Hindi niyo makokontrol yung utak ng mga magulang, pero yung utak ng jowa mo, Yan, posible. correct. Kung kaya niyang i-defy yung kultura, then may malaki yung chance na Oo. maging kayo. Pero kung sabihin niya, ay hindi kultura kasi namin. At saka, siguro, ang pwede niya isipin kaya hindi niya ma-defy. Naintindihin mo rin, ha? Oo. Ang tatalikod siya sa isang angkan, let's Oo. say, sa isang pamilya. Tatakwil siya. Tatakwil siya eh. Ganun ang kapalit. Ganun yung kapalit. So, gusto mo din ba yun? Oo. 'Di ba? I mean, sabi nga natin, 'di ba, na kapag mahal mo talaga ang isang tao, if you truly love somebody, sometimes we really have to set them free. Yun lang yun. Oo. Basta, ikaw ang gawin mo, itanungin mo siya. Kasi siya yung pwede mag-decide otherwise. Correct. Kasi ikaw wala eh. Oo. Hindi ka talaga mapipili eh. Kung culture ang pag-uusapan, Oo. hindi ka talaga pipiliin. Tama. Ganon. So, kay boyfriend yung yung Nasa susi. kanya yung bola. Oh, hawak Wala niya yung sa'yo. Hawak na ang beat. Oo. 'Di ba? Nakaka-lurky lang talaga Jegs, na madami pa rin talagang mga kultura yung na pwede na sana mabago kasi mundo na tayo ng AI, Oho. nandito na tayo sa napanood mo ba yung isang Got Talent I forgot which country. Yung Got Talent na contest sa ibang bansa na nag-perform kasama nung mismong main dancer yung robot. ay mga Oo, robots. napanood ko yun. 'Di ba? Parang sinashadow Oo. yung ginagawa niya, Parang shadow backup dancers dancers. yung mga robot. So kung anong gawin niya ginagawa ng mga robot. Oo. Sa Got Talent yun yung kanyang talent. So, ba't ko sinabi yun? Ba't naalala? Kasi nga, nandun na tayo sa ang Oo. backup dancers ay Oo. robot. Correct. Nandito na tayo sa mundo kung saan may tinatawag na data privacy. Samantalang dati, 'di ba? Para malaman mo yung telephone number ng crush mo, ng apelido ay Reyes, iisa-isahin mo lahat ng Reyes sa Yellow Pages. Oo. Walang data privacy. Lahat yan ng numbers ay Oo, nakasulat. pati address, Pati address. So, andun. kailangan mo lang tawagan, Oo. isa-isahin, ito po ba si Mrs. Reyes na may anak na chinita, di ba? Yung ganon. Wala na tayo sa mundong yun eh. Nandito na nga tayo sa sobrang nakaka-lurky na yung mundo na everything is out there, na we protect our data. We have a Data Privacy Act, mga ganon. Nandun na tayo. Pero kahit na nandun na tayo sa mundong yun, meron pa rin talagang mga tradisyon na hindi pa rin namamatay. And hindi naman natin yan para
sabihin na patayin nyo na yan kasi Oo. AI world na hindi Correct. We are talking about generations of culture Oo. here. Kasi para naman sa kanila, it works naman eh. Yes. Oo, it oo. works pa rin din naman eh. Sa nagkakataon At nire-respeto naman din pati Oo. natin. Ganon. pag nagko-cross culture, yun ang problema. So again, kay boyfriend, hawak niya na yung beat na dapat Correct. pag-usapan nyo. Oo, pero kung outside of the talaga tayo, Jegs, outside of the box at titingnan natin yung sitwasyon, wala ka talaga dyan, girl. Parang parang nandun ka nanonood ka ng fairy tale na nag-aabang ka ng happy ending. Oo, pero na walang kasiguraduhan. Pero wala. Pero Oo. nag-aabang ka ng happy ending sa isang horror film. Parang ganun. Kasi siguradong walang love story na magaganap kasi Oo. horror yung pelikula. Sorry kung horror, pero ibig sabihin parang horror na alam mo yun, kahit mahal na mahal nyo ang isa't isa dahil sa kultura ay hindi talaga uubra. Ganun talaga Ayan. yon. And So, it's not you. The Oo. problem is not you. Nagkataon lang talaga na yung minahal mo, oo. merong kultura. Pero Mikey, we feel the load, your load mo, Oo, yung bigat. correct, Kaya correct. medyo hirap din kami kasi nga, Oo. mahal nyo naman kaya yung isa't nga, isa, wala diba? naman kayong Nakakalungkot, problema. oo. Ang ano lang dito, kung meron tayong masasabing ambag mo rin, ba't ka umabot sa ganito na ang hirap na i-let go? Feeling ko from the very start, alam mo naman. Yan. Or maaaring naipaliwanag Oo. sa'yo. Nilaban mo lang, mahalin Nilaban mo lang eh. Nilaban mo lang. Tingnan mo, 'di ba? Sinabi yung word na laban kasi patuloy mong nilalaban. Oo. Pero from the very beginning, I think Oo. you already know. Hindi man siguro agad diniscuss on your first few dates, pero kung purong Indian siguro na meron Oo. yang mga tradisyon na na hindi basta-bastang madedefine. Ang ayaw lang natin dito, Mikey, na magstay ka sa relationship na wala kang kasiguraduhan at parang nag-stop yung buhay mo dyan. At the end pala, hindi rin naman. mangyayari. Oo, wala rin. Oo. Yun eh. Yun ang Yun yung nakakalungkot doon nakakalungkot doon na pagkatapos ng lahat ng pag-i-invest, wala rin. Yan Oo. din siguro yung dahilan, Jegs, kung bakit madaming mga tao na in a relationship, pero kahit alam nilang maraming red flag, masakit sa ulo, Oo. mas Hoping. it's complicated, ganyan. Kasi hoping na magbago pa ang sitwasyon. At saka, ang hirap kasi maghanap ulit. Oo, Mag-uumpisa totoo. ka na naman sa umpisa. Feeling ko yun yung isa sa Kikilalanin mo mga na correct, naman. 'di ba? Aalamin mo na naman, gugustuhin ba ako ng pamilya nito, 'di ba? A-adjust na naman ako sa ugali niya. Oo. Eto, mukhang si Mikey adjusted na siya sa ugali nung kanyang Indian na boyfriend, ganyan. Kahit nga anong pag-adjust mo, girl, uulitin lang talaga din namin. Alam mo, girl, Wale. ito yung gawin mo, Mikey. Iuwi mo na yan dito sa Pilipinas. Correct. Tapos, May negosyo yan dito. dalhin mo na dito na kayo manirahan. Oy, pwedeng that's another Oo. Pilipino ka naman, 'di ba? Sa totoo lang dito sa Pilipinas kung tama lang din yung diskarte at tama lang din yung mga taong sasamahan at pipiliin, hindi naman imposibleng mamuhay ka ng komportable dito Pwede. Ang ganda pa ng Philippines. Oh, if he's willing na sumama dito sa'yo, dito kayo mamuhay, I guess malaki yung chance. Correct. As long kasi na nandyan siya, nandyan yung parents, nandyan yung family. Hindi yung talaga kultura din nandyan. wala. Oo. Oo. Lugi tayo, girl. So again, ulitin natin, ang bola ay nasa jowa mo. Ayan. If he's willing to go here sa Oo. Philippines, 'di ba? Alam mo yung speaking of, sinabi ko kanina, Jegs, na kung tama lang yung lugar ay trabaho mapupuntahan, mga tao sasamahan, pwedeng maging komportable ang buhay dito sa Pilipinas. Meron ako nabasa na isang thread nung minsan na parang sinabi doon kung magkano yung dapat na income ng isang household sa Pilipinas para masabi mong komportable. Ang layo dun sa sweldo natin. Ramdam ko yung lungkot mo. Naisip ko, anong mga trabaho po ninyo? Bakit ganyan po yung mga kitaan? Hindi kasi para masabi mong comfortable. Oho. Or pero sa bagay, kanya-kanya naman kasi talaga tayo ng definition Oho. Pero yung sinasabing definition nila ng comfortable, yung mga tipong makaka-travel every now and then, nag-aaral sa private schools yung mga bata, Oo. ano pa ba? Ano ba yung komportable? Nag-grocery ng marami, Oo. may kasambahay, mga ganyan. Yung hindi ka nag-iisip na magkano, paano ko oo. naman ito pagkakasyahin. Correct, yung ganon. Kasi alam mo kasya. Correct, Oo. correct. Is 6 digits.
6 digits ang dapat na income combined sa household para komportable. O, di ba? O, di ba? Biglang nag-shift sa lungkot. biglang balik na nga lang tayo sa topic ni Mikey. Hindi, naalala ko lang na kasi dun sa word na maaari ka namang umuwi dito sa Pilipinas. Maaari mo namang iuwi yung jowa mong Indian. Kung makakadiskarte kayo, pwede kayo mamuhay ng comfortable dito sa Pilipinas. Pero sa bagay, depende rin naman sa lugar. Kung nasa province ka naman, hindi din naman kailangan ganun kalaki. 'Di ba? Depende rin naman sa ano mo Madiskarte lang talaga tayo mga Pilipino mga Pinoy Totoo. 'Di ba? Napagkakasya natin na kahit sabihin na kulang, Napagkakasya talaga eh. napagkakasya natin na komportable pa rin in a way na may konti pa rin Leisure. Oo, May yun, leisure oo. pa rin. Somewhere, somehow. Diba? Kasi lagi ko iniisip, kulang na kulang talaga yung sweldo ng mga Pilipino Totoo. Pero lagi ka rin may makikita sa daan na nagiinuman. Alam mo yun, nagiinom. Pagka, alam mo yung pinakamahirap mong kaibigan, pag may birthday din naman, may spaghetti sila. Alam mo Correct. yun? Yung para Oo. bang nagagawan din naman ng paraan. Kaya dun sa nakita ko yung na yun, yung parang thread na yun. Nalungkot ako kasi alam kong magbibilang ako ng kaibigang may 6 digits ang combined household Oo. income. Wala. Bihira. Bihira. Pero kahit na bihira ako makakita ng ganong kaibigan o kakilala, komportable din naman yung mga buhay natin. Depende rin na kung Oo. how you define comfort eh. Oo, nag-a-adjust kasi din tayo. Sa bagay. Tingnan mo nga, ang taas ng gasolina, nagtaas na naman siya ng 10. Diba? Pero parang nakapag-adjust na din tayo. Tingnan mo, adlibs Oo. natin, hindi na tungkol doon. Tama. We get to adjust along the way. Tama. O Mikey Mikey. nasa jowa mo ang beat. Correct. Ito pa rin po, tambalang kumikinang. Diego Bandido po. At Nicole Yala. This portion would Diba Ay. 6 digits para komportable yung life? Yun na yung mga tipong walang ginagawa, yung petics na rin din, Oo. na komportable na talaga. Sa Oo. ating kasi parang Hindi. hindi rin tayo nagpapahinga eh. Bagay. Ikaw nga may gustong kumuha sa'yo ng coach. Hindi mo makuha-kuha kasi kulang nga yung Kulang oras. yung mo. oras. Parang nasanay na tayo. Mm-mm. Nasanay na tayo. Nag-a-adjust lang din talaga. Oo. Ganon, yun lang. Anong sabi ng mga tambalanisa Sabi ni sa Jero, sa ayaw at gusto kailangang pagkasyahin. totoo din. Oo. Konti lang talaga eh. Pero Marunong lang talaga tayo mamaluktot tayo mga Pilipino. Siguro, ganon. Lumaki tayo sa ganun. lumaki tayo sa Oo. ganyang klaseng kultura. Oo. Yan. Ang first naman ni Nicole, sabi ni Mommy. Thank you, Mommy. Yan. Mommy Minger. Sabi nito na, Mommy Minger. Teka lang. bigla mo na Grabe, tagal ko na palang napakinggan si Nicole Yala since elementary pa nung 90s. Huy, nung 90s, nag-aaral pa ako. Pero thank you. Ibig sabihin, gano'n nakatagal. Salamat. Thank you. sabi ni, ano yun? Kawander John, Mark. Magandang hapon, Ligi, mga Dead Sea. Magandang hapon po. When Bukidnon po, kamusta Ano po na, upuan kayo? mo ba yung cellphone mo? Ayos bang At nagta-type siya ng isa. stasyon Nyo, nyo Love Love Radio? O kaya nag-auto ko, yung auto spell? Ayan. Sabi ni Toneta, kung ano po ang meron, Makontento. makontento. Ganun naman tayo mga Pilipino. Ganun naman din. Ganun naman din Marunong talaga. tayong dumiskarte. Kaya nga bigyan mo ng baon yung bata. 'Di ba? Napagkakasya. Oo din. Kahit tayo, kahit sa panahon namin, 'di ba? Tapos hanggang ngayon, pinagkakasya pa rin Oo. talaga natin. Nagagawa ng paraan. Nasanay tayo na marunong dumiskarte talaga. Yun na nga, kaya ngayon yung sanang next is, sana dumating yung panahon na hindi na tayo nasanay na Oo, umadjust. yun na, lang. na talagang komportable lang kasi Oo. talaga yung buhay na natin, na mga Pilipino. Ayan. Mahirap tumira sa Pilipinas pag wala kang budget. Alam mo, marami din nagsasabi talaga niyan na medyo mataas daw ang cost of living dito. Pero hindi na naman kasi ewan ko magkano lang ba yung chichiryang Aisa tas may Kasi- kanin ka, okay ka na eh. Tingnan mo kung mahirap dito, pero nakakarinig ka ng mga kwento na tricycle driver na pagtapos yung anak. Oo eh. 'Di ba? Magbabasurero Yung na pagtapos yung marami tayong mga nakakausap na mga drivers na nananalo sa Love Knows No Boundaries na magugulat ka, tatanungin mo sila kung magkano yung kinikita nila daily. Alam mong kulang, Oo. pero patapos na yung anak, Correct. 'di ba? Mga ganon. Madiskarte talaga tayo.
Kaya resilient tayo mga Pilipino eh. Ano yan eh, feeling ko double-edged sword. It's a good thing and a bad thing. Yeah. Kaya nag-adjust na lang tayo. tinanggap mo na lang tinatanggap kasi na lang ito natin na. kasi ito na yun. Na hindi naman natin dapat deserve. Oo, correct. Kasi So may sinasabi ka ba? May pera naman yung ano. Nasa maleta nga lang. Okay! Okay! Oh, si Aubrey meron daw madiskarteng jowa. Si Justin Bryant Oclarit. Ayun. Oh, taray. Maging madiskarte pag may utang. Yung iba, ang diskarte nila, nire-recycle yung utang. Diba? Hindi naman natin sinasabing tama yun. Pero, pero may mga diskarte, mangungutang ako, pero may gagawin ka para mabayaran yung utang. yeah, dapat ganon. Oo. Don't romanticize poverty po. Ano ibig sabihin? Oo. Wala namang kaming intention to romanticize poverty. Paki-explain nga, Mars, ipa-expa- para may context Marvs, tayo. explain mo. Sabi- Sa mga base sa mga sinabi namin, paano Oo. namin na romanticize yung poverty. Miss Sophie, hi Nicole and Diego from Utah, USA. Uy, Mars! Mars, Oh, kamusta ka na dyan? It's been a while. You know, kailangan malapit ka sa kapitbahay mo na may tindahan para makautang ng bigas. Diskarte lang talaga. Pero sana 'di ba kahit inuutangan po natin yung mga mga tindera sa paligid, may intention po tayo magbayad. Tingin ko kung bakit resilient tayo mga Pilipino kasi nga sa kultura natin yung bayanihan. 'Di ba na Totoo din naman. hindi kagaya sa mga ibang banyagan na wala silang pakialam kung may problema ka, bahala ka. Kaya 'di ba sa mga social experiment, may nakikita ka ng mga vloggers sa maghihingi ng tulong, ng konting gas, $1 walang nagbibigay. Parang kasi ako marami din akong problema. Oo, Bahala ka sa buwan. bahala ka sa problema mo. Dito sa atin hindi eh. Pag tayo mga Pilipino may makita kang walang makain na kapitbahay, pag may sobra ka, kakato ka, magbibigay ka. Totoo. Kaya nairaraos natin. Ang mga bagay-bagay. Oo. Parang mga ugat tayo na intertwine na connected eh. Ganun, no? That's Oo. how we are eh. Kumbaga, dun sa kwento ni May Wagang Bornay kanina tungkol sa kultura ng mga Indian, tayo din, meron din tayong culture ng bayanihan. Oo. That's how we're made. Oo. Pero pag hilahan din, ayun. Oo, yun din ang kultura natin. Intertwined din, hilahan pababa. Ayaw ng mga kumars na nagsasaksid ka. Sisiraan ka. Crab mentality yan. naman. Ay, well. Wala namang perfect na country, walang perfect na person. Tama. Ganun lang talaga. Siya. Exit na muna kami. Salamat na marami sa pagtutok sa amin. Ingat Yeah. po kayo. Saan man Okay. kayo. Diskarte lang po, mga kabisyo. Yan. Bye! Bye!